Alright, ngayon naman po, makakasama natin one of our own. Wag na natin patagalin pa kasi meron po dyan sa Laguna. Nire-report po niya ito sa amin sa Arangkada Balita rin po. Medyo frustrating kasi may lugar po dyan sa San Pedro, Laguna kung saan 5 buwan na or mahigit 5 buwan na baha. Kasama po natin ang ating magiting at masipag na reporter mula po sa PRTV News Manila. Walang iba kundi si Angela Babad. Magandang umaga sa iyo, Angela, good Angela. morning. Welcome. Magandang umaga, Miss Nina and Sir Meg. Hello po, mga Nako, kaservisyo. Nina and Migs ang ate and Ading. Manang Nina and Ading Migs. Lagi lang natin nakakausap si Angela via phone patch. Pero ngayon, kasama natin siya. Para syempre i-report, di ba, ang sitwasyon sa iyong, kumbaga, kinalalagyan minsan sa Laguna. Ang sitwasyon doon. Sige, Angela. So ayun, nung nakaraang linggo, nung nagpunta ako sa San Pedro, Laguna, Barangay Landayan. And nagsimula lang actually yung report na yon sa isang biro ng kaibigan ko na taga doon, at ang sabi niya sa akin baha nga daw sa kanila. Ako naman akala ko come and go na baha. Pero yun pala, 5 buwan na ngang lubog sa baha yung mga residente ng Landayan. So specifically doon sa pinuntahan ko sa South Fairway Homes doon, 5 buwan na sila nagtitiis. Yung tubig doon, iba-iba na yung kulay. May itim, may green, merong puti, hindi mo alam kung ang nakahalo ay Green, sabon. may lumot na siguro. Yes, tama yun, Megs. Green na siya at gano'n ka-stagnant Stagnant kasi yung water. So hindi siya natatanggal doon, bumababa at tumataas lang siya. Depende kung umuulan o hindi. Oo. So ito, Angela, no, baka pwede mo kaming mabigyan ng visual. Nasaan ba to nakalugar? Kasi 'di ba ang Laguna, Laguna 'di ba? Kasi nakakwento ko nga atin, so nagpunta din ako sa isang lugar sa Laguna, yung dinaanan ko. Ngayon. 'Di ba? Ano pa rin, baha pa rin. So ano ba to? Tabi ba to ng dagat? Mababa ba to? Katabi ba to ng bundok na bumababa doon yung tubig? Ano ba sitwasyon? Migs, actually, kapantay na nung lugar, yung lawa, no? Yung pinaka-barangay. Okay. And yun na nga yung thing Pero according sa mga residente, yung pinakahuli pa nilang matinding baha na nagstay yung tubig doon is 2009. Ondoy pa. So, all the time... 2009? Yes. So, ondoy pa na ganun katagal yung pagbaba ng tubig. Although, lagi bumaba. Although nawala na kasi hindi naman mula 2009, linawin natin yun. Parang since then, ngayon lang uli na nangyari. ganun katagal. Ayun, okay. Yung stagnant yung tubig na hindi nawawala. So, ever since 2009, bumabaha naman sa kanila and they acknowledge it. Yung mga residente, alam nila yung danger na katabi nila yung lawa. Pero sa kanila kasi, bakit ngayon, napakatagal, umabot tayo ng 5 buwan na halos, tapos hindi pa rin bumababa yung tubig. Yun nga, bakit, Angela? Oo. Kasi nakita ko yan sa mga videos mo and sa report mo. Kasi yung iba sa atin, nagmo-move on na po. Kumbaga, magpapasko na, not knowing na marami pa pala sa ating mga kababayan, katulad nga po dito sa San Pedro, Laguna, na nakalubog pa rin po sa baha for whatever reason na napakasalimuot ata ng reason mo, ha? May kinalaman sa... Ikaw na mag-announce. Ayoko kasi ang sakit Ikaw kasi nagko-cover So, ikaw yung on-ground. Sige. Actually, nung ni-research kasi natin siya, yung pinaka-recent na flood control project ay natapos nung 2025 lang, January 2025, doon sa Sumbong sa Pangulo website. Yung baha, nagsimula siya July din this year. So, parang yung mga tao, bakit ganito? May flood control nga tayo 'di ba? 4 actually. Yung pinaka-recent yung January, and then makikita mo sa records 94 million, 20 plus million, 4 million. It's disappointing. Ako personally nung pumunta ako doon, I had things in mind na i-report ko. Who, what, when, where, why. Yung mga basics namin as a reporter or as journalists. Pero when I came there, nawala yung senses ko totally kasi hindi ko maintindihan bakit nasanay na lang yung mga tao. Parang naging resilient na lang kasi sila They had no choice and they still have no choice until this day kasi maghihintay lang sila. So yun. So ngayon po actually kasalukuyan pa rin po Ate Nina na kinokontak po natin ang LGU ng San Pedro, Laguna, ang LGU po ng Laguna para po sa kanilang komento
tungkol dito. Oo. Yeah, yung mayor, ano? Sino nga ba ang Mayor mayor? Art Mercado. Mayor Art Mercado, and of course, yung kaibigan natin, kasamahan dati dito sa ABS, taga San Pedro, si Governor Sol Aragones. We will give them a chance to answer this siguro tomorrow. Hopefully, ay makontak na po natin sila. But we've been trying, no? We've to been trying contact since last them. week. Opo. Oo. But the mayor, ano? Oo. But anyway, anong sabi ng mayor? Meron ka na bang balita? Actually, hindi ko formally talaga nakausap yung office ng mayor, but yung public Oo. affairs and information, meron tayong contact doon. Ang sabi niya, meron pa silang mga meeting na siniset for some agencies to move para kumbaga ma-push yung budget na kailangan nila. Pero until now, yun nga, yun yung mahirap kasi habang naghihintay tayo, yung mga tao is living the reality na lubog sila sa baha every single day. So, siguro, ang hinihingi ng mga tao for now is just for them to parang make a way, mga gamot, or way para makalabas. Kasi yung iba doon, hindi na sila talaga nakakalabas. In a week, isang beses na lang. Paano yung mga trabaho, yung eskwelahan? Yung eskwelahan niya, that's the hardest part. Kasi yung mga bata, wala, since July, isang beses lang sa isang linggo pumapasok. Or minsan, So ano, yes. online or Yes, nag-stop na online. mag-aral? Ano ba ito? Online, Grabe. online mostly. Since July, online? Yes, marami sa kanila. Oh, wow. And calling DepEd din, ha? Yes, Kasi yes, because hindi dapat. Alam mo yung online na yan, sa totoo lang. Ano lang Hindi ako yun natututo dyan. Hindi Backup ako measure masyado- lang yan dapat ngayon. Oo. Alright, Yun. tapos? And then, yung sa trabaho, yung ibang tao, work from home na lang. Yung iba, kailangan gumawa ng paraan. Buti may kuryente. Kung lubog sa baha yung Di ba komunidad. baka makuryente Actually, ka dyan, oo. no? Meron ding mga, may mga, yun din yung scares and dangers Kasi syempre yung mga wire, nasa loob ng bahay talaga yung tubig Hindi siya yung sa labas lang. So just imagine, pag umulan ng konti at inabot yung mga outlet, lagot yung mga tao, kawawa yung mga tao. So yun, sana magkaroon sila magkaroon yung mga residente ng help from the government na kung hindi nyo mapapababa yung tubig ngayon, at least help them live a livable life. Kasi yung itsura nila doon, they're just surviving. So, Okay. So, gosh, sandali wala ako. Wow. Parang okay. Oo, grabe. Once a week pumapasok ang mga bata sa school dahil baha. Online na lang, hindi makapasok sa opisina, hindi rin makasimba. Nakita ko yung chapel, Yes. lumubog din. Oo, at yung mga tao, yung iba nakabangka. yes, may isa doon actually, si Sir, if tama ako, Willie yung pangalan niya, siya ay paralisado, no? So, may disability siya. And the only way na makalabas siya ng bahay ay pubuhatin or aalalayan ng mga anak niya. Pero even yung kanyang mga anak, hindi yun magawa dahil hindi sila makalabas dahil baha sa bahay. So, just imagine, ang hirap na nga ng buhay mo on the daily, dadagdagan pa ng ganun, parang, paano naman, di ba? Paano naman? Sana, yun, yung mga nakikinig, sana, Actually, Angela, wala na yung tayong... mga powers that be, kasi ano namang pwedeng gawin ng mga ordinaryong nakikinig lang, kundi kalampagin po ang mga otoridad. DPWH, Yes, flood control yan Yung LGU, nila. building Oo. permits. Kasi kung di ako nagkakamali, kung katabi siya ng lawa, allowed ka ba talaga na mag-construct sa mga lugar na yun? Yun din yung question Yun din yung question ng mga residente. Kasi marami naman sa kanila, hindi nila alam na ganun pala yung sitwasyon. Mga galing Mindanao, Visayas. Pero nung nakabili ng lote doon, siguro mura, nagtayo na doon. And until now, Meg Saninya, nakakita tayo ng bahay na tinatayo doon. So yun yung Ha? question Na ganun na sitwasyon? Yes, exactly. Tinatayo pa rin? Yes, Kinoconstruct exactly. pa rin? Yes, tama. So, medyo... okay. Pero mali din yun Oo, paano ka Yes. makakapag-excavate? Yes. Aba, Yes. okay. O baka biglang lumubog yan, di ba? Oo. Malambot yung lupa. Yes. Hindi man na po ako eksperto, ano? But anyway, thank you so much, Thank you, Angela. Angela Babad. Kasi at least ngayon ay nabigyan to ng attention, and hopefully po, alam naman po natin, busy rin po kasi ang lahat. Kita naman natin, DPWH, ang dami-dami nilang problema ngayon. Pero sana hindi rin po makalimutan yung ating mga kababayan, mga kapamilya at kaserbisyo dyan po sa San Pedro, Laguna, na hanggang ngayon po ay lubog pa rin sa baha. Alright. Angela, thank you ha. At, Thank you, Angela. I'm sure sa mga susunod na araw or sana mas mabilis or linggo ay makakita po tayo ng movement Yes, dito sa tama. problemang ito. I'm sure gusto rin naman yan isolve ng mga otoridad. Oo, no? tama. Oo, Hindi lang siguro alam paano kaya. Pero 5 buwan na kasi. Oo nga eh. Tagal na. Thank you, Opo. Angela Babad. salamat din Thank po. you, thank you. Baka gusto mo mag-extra with your beautiful voice. Ha? Pwede bang airline voice? Oo. Ah. Sige, pwede ka mag-extra, Angela. Oo. Ay, hindi ko alam ano sabihin. Nagulat ako na on the spot. Pero maraming salamat mga kaserbisyo sa pakikinig. Yan. Ganda. Angela Babad po mula po sa PRTV News Manila.